Mga kabayan, si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti pa kayong kalagayan lahat mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong isang kain suka rin po yata ito. Lalong-lalo po pag sinasabi po yatang tulpo. Hindi po ba mga tulpo? Napakahusay lang po sa salita umano. At sanay na sanay po itong kumain ng suka umano. Hindi po ba? At sanay na sanay po itong bumalimbing at mag-trador umano. Hindi po ba? Ang mga tulpo. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay grabe rin po makasipsip ang mga tao na ito umano. Pero ngayon, bagsak na po kasi ang popularidad at talagang isinusuka na po ng majority ng mga Pilipino ang tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos ay bigla pong nag-iiba na po ang ihip ng hangin katulad po nitong Simon Tulfo, mga kababayan. Ito po, inilalaglag na po ni Montulfo ang kanya pong hinahangaan na presidente. Hindi po ba? Mula nung ito'y maupo. Pero ngayon, bakit po nag-iibang ihip ng hangin? Pakinggan po natin kung paano po siraan ngayon ni Montulfo dahil isa raw po itong tamad at wala pong ka-concern sa mga Pilipino, lalong-lalo po pagka binabagyo ang Pilipinas. Paisi-isi lang daw po. Pakinggan po natin mga kababayan at komentuhan po natin. I-set up na po natin. A 37-year-old woman was Mayroong isang sinabi sa akin si Senator Amy noon, malakas ang bagyo dito sa Maynila. Andoon siya sa Ilocos kumakain without any care in the world. Parang walang nangyayari dito sa Maynila. At pinunapangaraw siya, yung anak ni Amy, sabi, bakit kaya ganun si Uncle? Yung Maynila, binabayo na ng bagyo, pero siya dito kumakain at nagsasaya sa mga kaibigan. Kung totoo ang kwento, double trouble tayo kasi apathetic ng Pilipino, apathetic malindirato, kalambuso. Seryoso usapan din, no? Hindi pwede maging tamad kung presidente ka. Mayroong isang sinabi sa akin si Senator Amy noon, malakas ang bagyo dito sa Maynila. Andoon siya sa Ilocos kumakain without any care in the world. Parang walang nangyayari dito sa Maynila. At pinunapangaraw siya, yung anak ni Amy, sabi, bakit kaya ganun si Uncle? Yung Maynila... Yan po mga kabayan. Yun po yan kay Montulfo. At yun daw po ay galing kay Senadora Amy Marcos at sa isang anak ng Senadora, mga kababayan. Hindi natin alam kung sino pong anak ni Senadora Amy. Baka po yung gobernador. Hindi po ba? May vice governor po ron. Mga anak po ni Senadora Amy Marcos. At yan po natin makikita kung anong klase po ang mga tulpo, mga kababayan. Hindi po ba? Pagka po alam nila po na sila po ay nanganganib na at meron din po itong mga sinasabing mga ambisyon, lalong-lalo po sa politikal, dahil alam naman po natin, mga kababayan, may mga kapatid itong senador, hindi po ba, na ang issue rin po ay isang damukal ang issue po ng mga kapatid na ito. Mga pati po pamangkin sa Kongreso, hindi po ba? Kaya po, bakit kaya nagkakaganon ngayon? Bakit kaya bigla pong nagkaganito? Bumabanat na po yata ngayon si Montulfo. At ito po ay tagapagtanggol po ito noong mga nakaraan. At noong nakaraan taon po, grabe po ito. Hindi po ba? Lagi po itong laman din po ng balita itong si Montulfo. Lalo po kung paano po kondinahin at batikusin po ang Duterte. Pero ngayon, mukhang inuumpisahan na po yata mga kababayan. Inuumpisahan na po yatang bakbakan at siraan naman ang first couple mga kababayan. Dahil binabagyo raw po ito. Matagal na po ito, di ba? Yung bagyo. Nagkamatay nga po mga kababayan natin. Marami pong namatay. Hindi lang po sa Metro Manila. Pati po sa Bicol. Hindi po ba? At ganun din po sa may Batangas. Lahat po ng mga pinagmalaki po nila ng flood control, lalong-lalo po yung 5,500 na flood control, ay napakarami pong natodas po dyan na mga kababayan natin. Pero kung totoo po ang sinasabi ni Montulfo, wala po talaga itong
wala po talaga itong walang pagmamahal, wala talagang pagmamahal ito sa mga Pilipino. Okay lang po sa kanila, paisi-isi lang daw po, pakain-kain lang, anong klaseng presidente yan. Pero marami naman po sumusuporta pa. Nahandyan naman po ang mainstream media. Hindi po ba? Protektado pa po at hindi naman po nila i-release, lalong-lalo po kung ang mainstream media ay busog na busog din po sa pakinabang umano. Lalong-lalo po ang mga bayaran ng mga trolls army nila. Yan po ang napakatagal na pong issue yan. Yung mga nakikinabang pong mga trolls. Hindi po ba na merong mga allowances, mga kabayan, at may sweldo. May allowance ka na, may sweldo ka pa. Ganyan daw po yan, mga kabayan. At yan naman po ay hindi naman po hindi naman po yan magtatagal at lalabas naman po talaga ang katotohanan sa mga bagay na yan. Kaya po isang araw, magugulat na lang po tayo. Marami na naman po nagpatotoo niyan eh. At lalo na po pag nawala na po sa kapangyarihan ang mga tao na yan. Marami po, alam naman po natin sa ating bansa, mga kabayan, lalo-lalo po yung ang prinsipyo ay 2 piso, 2.5. Ang pangkaraniwan po at kadalasan po na nangyayari sa ating bansa ay napakadali po nilang bumalimbing. Mga balimbing po ang mga hayop na yan, umano, mga kababayan. At yan po ay nakikita na po natin sa lahi ng tulpo, umano. Ganyan po kaklase ang lahi ng tulpo, umano. Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat ng lahi ng tulpo. Baka naman meron po pong matinurian. Di po ba? Komento po na inyong lingkod. Pero pag napasok na po sa politika ang lahing tulpo, ano po ang nakikita natin sa lahi ng tulpo pag nasa politika na? Naiiba na po ang pananaw nila. Hindi po ba? Kinakain na po ng sistema. Nasaan na po ang matatapang na tulpo at galit na galit sa mga magnanakaw? Kamusta na ang kapatid mo, Montulpo? Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang ating komento kay Montulpo na kumakalat na po sa social media yan at pinag-usapan na po yan, mga kabayan, at pinag-usapan na yan na binabanata na po ni Montulpo ang first family at sinisiraan na po niya na paisi-isi lang daw po at pakain-kain lang at nahandun po sa Ilocos. Masarap ang buhay at syempre po nag-i-enjoy sa kanyang mga kaibigan o sinasabing kachongkian. Hindi kaya kachongkian, mga kabayan? Yung ka-session, pulburon session. Hindi kaya, mga kabayan? Yan po, mga kabayan. Ang ating komento po kay Montulpo, mga kabayan. Ibang klase po ang tulpo. Unbelievable po ang lahi ng tulpo, mga kababayan. Isang damukal po ang issue niyan. Magmula po sa kanilang party list, pagiging senador, pagiging pati ang citizenship, hindi po ba? At pati po ang pagiging babaero ng mga galante kung magbigay po ng mga tip pa lang, 100,000 na, mga kababayan. At ganun din po gumastos yan, lalong-lalo po sa mga bar. Hindi po ba? Pati anak niyan, grabe pong gumastos sa ibang bansa. Hindi po ba? Milyones! Hindi po ba? Kaya nga po, ubod po pala ng yaman ng mga tulpo, sagana po sa pera ang mga issue niyan. At yan po ay lalabas din po sa mga darating na panahon ang mga baho po niyan. Lalo-lalo po sa pera. Katulad po ni Erwin Tulfo na naging congressman po ng 19 Congress. Sa tingin nyo, mga kabayan, walang pakinabang yan nung panahon ng 19 Congress si Erwin Tulfo. Tahimik na tahimik sa issue ng korupsyon. At ganon din po si Rapi Tulfo na mahimbing po ang pagkakatulog sa korupsyon ng 19 Congress. Sa tingin nyo, mga kabayan, bakit nananahimik ang mga tao na yan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga kabayan, maraming salamat po sa inyo sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong po na comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa mga comment po ninyo. At syempre po sa pagsusubscribe. Maraming salamat po. At syempre po shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya
Shoutout po sa inyo kay Balance Vision TV, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, kay Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Annie Jo. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At thank you rin po mga tambay at syempre po yung dasal at panalangin po natin para po sa ating buong sambahayanan at sa pamilya Duterte na tayo po lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. Muli po mga kababayan, thank you po. God bless po. God bless po sa inyo. At ingat po tayo at tis-tis lang po. Paalam. Bye-bye.